Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author promoter ng The Bible Evangelization. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, at gabay ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria, ay ating po ay binabahagi sa inyo sa linggong ito. Amen ang ating banal na Panginoon. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay gabay ng Panginoon sa Kristo sa pamahalaan. Ngayon po ay babasahin ko sa inyo ang mga mensaheng ito mula po sa bagong mabuting balita na paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Yesu Kristo. Ayon po dito sa mga taga-Efeso Kabanata 1, talatang 22, ito po ang mensahe. Kaya't nasa ilang pangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan at pamumunuan. Higit ang kanyang pangalan kaysa lahat ng pangalan, hindi lamang sa panahon ito, kundi sa darating. Patuloy po natin sa kay Juan, Kabanata 15, talatang 5. Ito po ang mensahe. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga lana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hihiwalay sa akin. Ito ang aking utos, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Ipapatuloy po natin kay Apostol San Juan, 14, talatang 2. Ito po ang mensahe. Ang tumanggap sa utos ko at tumupad nito, ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay ibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y luhusa magpapakilala sa kanya. Ipapatuloy po natin sa mga taga-Pilipos, Kabanata 2, talatang 4 hanggang 5. Ito po ang mensahe. Ipagmalasa ang kapakanan ng iba. Kung hindi lamang ang inyong sarili, hindi lamang ang inyong sarili. Magpakababa kayo tulad ni Kristo. Ipagpatuloy po natin sa mga taga-Pilipos, sa 3, talatang 9. Ito po ang mensahe. At lubos na makiisa sa Kanya. Hindi ko nangangad na maging matuwid sa pamamagitan ng kautusan, kundi sa pananalig ko. Ang pagiging matuwid ko ngayon ay kaloob ng Diyos batay sa pananampalataya. Ipapatuloy po natin sa mga taga-Hebreo Kabanata 13, talatang 16. Ito po ang mensahe. At wag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa iba, sapagkat yan ang haing pinalulugan ng Diyos. Yan. At muli, ito po ang mensahe at salita ng ating banal na Panginoon. At ating pong pasalamatan ang ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Jesucristo at Espiritu Santo. Kayo din po ang ating banal na Santo. Maraming salamat po sa ating Diyos, banal na Panginoon Jesucristo at banal na Santa Maria. At ang ngayon sa banal na Espiritu Santo. Ngayon naman po ay aking ipaliliwanag sa inyo ang mga mensaheng ito mula po doon sa tema na gabay ng Diyos, Panginoon Jesucristo sa kaya, nais po ipabatid sa atin ang ating banal na Panginoon Diyos sa mga kapamahalaan na o sa lahat ng kapamahalaan mula dito sa Pinas na ang lahat ay dapat ay pailalim sa Panginoon sa Kristo bilang itinalagaan niya para siyang maghari sa lahat sa pananampalataya sa Kanya. Ang bawat bansa ay pinagbubuklod ng Panginoon sa Kristo para sa Panginoon Diyos na pagharian niya ito. So nais ng Panginoon Diyos sa pagharian ng Panginoon sa Kristo ang bawat mga kapamahalaan para sa pananampalataya sa Panginoon. So dapat lahat tayo pailalim sa Panginoon sa Kristo, yan lahat ng mga kapamahalaan. Sapagkat darating yung takdang panahon na lubusan na ipakikita ang pagpapailalim ng lahat sa Panginoong Yesu Kristo. Yan ang nasa ng Panginoon Diyos. Kaya yung bawat mga kapamahalaan ay pailalim sa ating banal na Panginoon Yesu Kristo. Ang Panginoon Yesu Kristo ang itinalaga para mamuno para sa lahat. At kung tayo hihiwalay sa Kanya, wala tayong magagawa. Bawat isa, bawat kapamahalaan, bawat mga bansa ay walang magagawa kung hindi tayo pailalim sa Kanya. Ang hiwalay at hindi makapamunga ay parurusahan. So yan.
Kaya dapat ay nasa ilalim ng Panginoon Kristo ang bawat kapamalaan, ang bawat upang tayo makapamunga pagdating ng takdang panahon na ang kanyang hanggang sa pagdating ng takdang panahon ng kanyang pagluto. Ngayon, nais naman ng Panginoon Kristo na sundin natin siya o ng Panginoon Diyos at ng Panginoon Kristo sundin natin siya simula doon sa kanyang inihayag upang tayo ay magabayan. Kaya mga kapamalan, mga namamahala dyan, kayo ay magabayan naman ng Panginoon Kristo. At sundin ninyo yung mabuting balita bilang pananampalataya sa Kanya at pagmamahal sa Kanya. Kayo mga nasa pamalan, magkaroon kayo ng pananampaya at sundin nyo ang kalooban ng Panginoon Kristo. Sa gayon, makapamamahala kayo ng lubos sa inyong mandato bilang tagapamahala at itinalaga dyan. Hindi lamang yun. Yung pamahalaan na yan ay pamamahalaan yun na yung mga mandato ninyo ay may gabay ng Panginoon Diyos. At kayo bilang mga namamahala na nagabayan ay may pamamahalaan nyo ng lubos yan sa pamamagitan ng gabay ng banal na Panginoon sa Kristo. Na dapat kayo mamahala ng matuwid. Kayo may pamamatay ng puso at mamahala kayo ng matuwid. Magpairal kayo ng lubos na mabuti. At tugunin nyo sundin ninyo ang kalooban ng Panginoon Diyos para kayo makamamahala ng lubos. At pagmalasakit kayo sa inyong kapwa. Pagmalasakitan nyo. Sapagkat kung kayo kinakailangan kayo ay magpakumbaba at pagmalasakitan nyo ang inyong kapwa at magkaroon kayo ng puso. So, sa ngayon ay sa pagmamalasakit nyo sa kapwa, makapamamahala kayo ng lubos. Kay pamamahala ninyo ang mandato ng pamahalaan bilang nagsiservisyo at naglilingkod sa mamamayan, hindi boss lang. Hindi bilang naglilingkod bilang boss lang, bilang nagmamataas sa mamamayan. Kundi kayo ay magpakumbaba. Gamitin ninyo ang pamahalaan na yan sa paglilingkod sa tao. Hindi para sa inyong sarili. Hindi para sa isang pansariling mamamahala, para sa hindi patas na pamamahala para sa lalo-lalo na sa loob ng pamahalaan. So kayo maging magmalasakit sa inyong kapwa, sa inyong pamamahala at sa inyong loob ng pamahalaan. Kayo ay magmahalan sa isa't isa sa loob ng pamahalaan upang kayo makapamahala ng lubos sa gabay ng Panginoon sa Kristo. Ilang na mga lingkod ng Diyos sa pamahalaan. So dapat kayo ay magmudyaan, mamahala kayo ng lubos sa ating mamamayan, kayo mga nasa pamahalaan. Dapat kanya kayo mamamahala, mapagpakumbaba, matuwid, naglilingkod sa kapwa, hindi lamang yung pamahalaan, kundi bilang sa sarili ninyo. Bilang sa sarili ninyo na nanampalataya sa Panginoon Diyos, lalong-lalo bilang ipapamahalaan ninyo yung mandato ng pamahalaan. At yung mandato yan, dapat may gabayan bilang ipinamamahalaan nyo ng ating Panginoon Diyos at hindi ito humiliis sa mabuting pamamahala. Ito ay nakapagbilikod ng maayos kung mayroong gabay ng Panginoon sa Kristo. Yan. At palaging wakaligtaan ng paggawa nga ng mabuti at pagtulong. Yan ang palaging gagawin ng ating pagkanan. Lubos-lubos ikot na mabuti at pagtulong sa kapwa. Yan. At siyempre, manapalatayan ng lubos para magampanan ng inyong mga tungkulin at hindi kayo umabuso sa inyong ulit anuman ng inyong kinapapaloogang opisina sa pamahalaan na yan. At kayo mamuklo sa paglilingkod nyo upang hindi mabawasan ang lakas ng paglilingkod ng pamahalaan. Ika nga, kapag ang pamahalaan na yan ay naglaban, madali kayo magagapit ng mga kalaban. So sa demonyo pa lamang, kung paano na kinukurap ng pamahalaan, magulo na agad yung pamahalaan, di ba? So, mahirap yun. Kaya yung mga demonyo kumukurap ng pamahalaan, yan ang problema. So, iwasan na kayo ay mahitayan ng demonyo upang hindi maging mabuti ang inyong relasyon ng bawat mga empleyado, bawat nanunungkulan at mga limataan. Dapat magkaroon kayo ng strong relationship to serve the people. Kaya kung nag-aaway-aaway kayo, mahina ang pamahalaan na yan. Kapag kayo nag-aaway-aaway, madali siyang ibubuto. So, never be tended on pag-aaway-aaway kayo dyan. So, be strong.
magtulungan kayo para sa isang mabuting pamamahala. Kayo kung ano man ang inyong mga political ambition, kung yan ay mayroon kayong ganyan, sutahanin niyo sa eleksyon, hindi sa pangigipit ng bawat mga kawani, bawat mga lingkod ng pamahalaan. So dapat ay bigyan laya ang paglilingkod ng bawat isa. Kung maipapakita kung ikaw ay tapat sa lingkod, ikaw ay mapagkakatiwalaan. Maliit mo malaki man, ang iyong gampanin sa pamahalaan, mapagkakatiwalaan. So huwag ipitin ang bawat pamamahala, kundi magtulungan kayo sa bawat isa upang magawa niya ang kanyang paglilingkod bilang nagagabayan ng ating banal. Yan. Muli, sana ay nagabayan na naman kayo ng mabuting balita o ng ating banal na Panginoon sa Kristo sa paggabay ng mabuting balita mula sa ating paglilingkod at paggabay ng mabuting balita dito sa Bible Life Promotion bilang paglilingkod natin upang magabayan ang pamahalaan ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng mabuting. Yan, at gabayan tayo ng kanyang kapangyarihan para kayong magabayan. At muli, sana ay nagabayan kayo para sa inyong kaligtasang spiritual kung paano kayo mamamahala at mamumuhay bilang mananampalataya sa banal na Panginoon Diyos at magkaroon kayo ng malaking pag-asa sa kaligtasang spiritual. At muli, tayo dumadalangin ang kaliwanagan ng Banal Santa Maria na kanyang pagmimilagro na magabayan ng ating pagbabahagi ng mabuting balita sa Gabayang Holy Constitution. At maliwanagan kayo sa inyong mga tahanan at kayo ay sumunod sa mabuting balita. Magkaroon kayo ng malaking pag-asa sa inyong kaligtasan. At doon sa mga iba't ibang reliyon, tayo ay maliwanagan kayo at mag-unawan tayo ng ating mga paniniwala at hindi tayo nauwi sa karahasan at mula sa ating pag-unawaan na nakakaroon ng mga digmaan. Bagkus, hinihira ng kapayapaan, pagtutulungan, pagkakaisa mula sa gabay sa bawat individual, pamilya, komunidad, bansa at nagkakaisang sa CBCP and Vatican Church. Maliwanagan kayo ng ating Banal na Santa Maria at kayo ay patuloy niyong pagbukurin yung sangkatauhan mula sa bansang Pilipinas sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo. At muli, tayo ay nananampalataya ng paggabay ng Banal na Santa Maria. Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, Banal na Espiritu, Banal na Santa Maria, gabayan tayo patuloy na kaliwanagan sa ating pagbubuklod ng sangkatauhan mula dito sa bansang Pilipinas sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo at mabuting balita. Yan. At kayo ay bubuklod para tayo. Sa bawat kapamalaan, maliwanagan kayo at ng Banal na Santa Maria at mabuting balita at inyong tukunin ang inyong pamamahala. Mamahala kayo ng mabuti. Tugunin niyo ang karapatan ng tao, mamahala na justisya. Sa gayon, makikinabang ng bawat inyong nasasakupan. No? Makikinabang ng bawat inyong nasasakupan sa inyong mabuting mamahala kung kapayan ng karapatan ng tao at justisya. Muli, isang hapon sa inyong lahat. At sana kayo ay naliwanagan ng mabuting balita at ng gabay ng ating Banal Santa Maria at kayo ay mamuhay ayon sa kalooban ng ating mga naman. Magandang hapon sa inyong lahat.